Si Maria Clara ay laging umiiyak at hindi inaalintana ang ginagawang pag-aliw ng kanyang tiya at ni Andeng. Nadagdag pa sa kanyang sama ng loob ang pagbabawal ng kanyang amang makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa ito inaalisan ng ekskomunyon ng mga praile. Huwag kang umiyak. Aalisin din ng ekskomunyon. Si Padre Damaso hindi naman namatay. Nawalan lamang ng malay tao. Tumigil ka nga naman. Gagawa ko ng paraan upang magkausap kayo. Dumating si Kapitan Tiago ng malungkot at basang-basa ng pawis. Ano bang nangyari? Diyos ko, magsalita ka! Ano pa? Kundi ang aking ikinatatakot. Ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ni Ibarra at Maria Clara ay pinasasara ni Padre Damaso. At kung hindi ay mapaparusahan ako, hindi lamang dito, kundi pati sa kabilang buhay. Pinagwikaan din ako ni Padre Sibila ng ganyan. Ipinagtapat ko sa kanila na ako ay may utang kay Ibarra na 50,000 piso. Ngunit alin daw ba ang mahalaga sa akin? 50,000 o buhay ko't kaluluwa. Napalakas ang hikbi ni Maria. Anak ko, huwag kang umiyak. Ang iyong ina kaya lang umiiyak ay kung naglilihi. Hayaan mo, si Padre Damaso ay may sinabi sa akin ang kanyang kamag-anak na binatay dumating mula sa Espanya at ito'y inihahanda na maging katipan mo. Magkukukol ka sa kanya ng ibang katipan? Akala mo ba yung magagawa ng anak mo yan na para lamang nagpalit ng damit? Ganyan din ang nasa loob ko. Mayaman si Crisostomo Ibarra samantalang ang mga Kastila nagpapakasal lamang sa ating mga Pilipino dahil sa salapi. Ngunit wala akong magagawa. Ako'y kanilang titikisin at binantaan pa nila ako ng isa pang ekskomunyon. Nagulo ang buong bayan nang dumating ang Kapitan General ng Kapuluan, si Maria Clara, na di nababahala sa kaguluhang ito ay tumakbo na lamang sa kanyang silid at doon ay nagtago. Kanyang ibinaing ang kasawian sa kamahal-mahalang Birheng Maria. Ina! Ina! Nagtungo si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara sapagkat ang Kapitan General ay nagpasabing ibig siyang makausap. Ipakisabi na lang po ninyong ako'y may sakit. Marahil ay patutugtugin ako ng piano at paaawitin pa. Nakapangako ng iyong ama. Ibig mo ba siyang mapahiya? Dahan-dahang tumayo si Maria Clara at nagsimula ng mag-ayos. Dumating si Ibarra kinabukasan. Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Taglay niya ang isang liham ng arsobispo sa kura. Si Kapitan Tiago ay wala noon sa bahay. Pinatuloy siya ni Tia Isabel kasabay ng pagsasabi sa pamangking pinatawad na ang binata ng arsobispo. Biglang naudlot si Ibarra nang mamalas si Maria Clara na nasa balkon kasama si Linares. Kararating ko lamang at ang unang minasa kong makita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Maari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Dumating si Elias sa bahay ni Ibarra. Sunugin ninyong lahat ang mga kasulatang makapipinsala sa inyo at tumungo kayo sa isang puok na malayo sa panganib. Bakit? Sapagkat nabatid ko ngayon ang isang pag-aalsa at kayo ang pinangangalandakang puno upang kayo'y masawi. Isang pag-aalsa at sino ang may kagagawan? Hindi ko masabi sa inyo sapagkat ayaw ipagtapat ng isang inupahan. Hindi ba sinabi sa inyo kung sino ang umupa sa kanya? Opo, pagkatapos na hilingin sa aking ilihim ko, ay sinasabing kayo raw. Diyos ko! Kumilos na kayo ngayon din
sapagkat ang pag-aalsa ay nakatakda ngayong gabi. Umiwas kayo, ilayo ninyo ang inyong sarili sa panganib, alang-alang sa inyong bayan. Saan ako paroroon? Ngayong gabi hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan, ngunit huwag lamang dito, sa bahay ng isang may kapangyarihan, upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. At kung isuplong ko ang pag-aalsa, Kayo ang magsusuplong? Sasabihin ng mga mag-aalsang, kayo'y taksil at duwa. Ang iba na may magpaparatang na gumawa kayo ng pakana upang kayo'y magtamo ng karangalan. ano ang dapat kong gawin? Sunugin ninyo ang lahat ng inyong mga kasulatan. Tumakas kayo at hintayin ang anumang mangyayari. Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa hapag si Linares bukod pa sa paghihintay niya sa pagdating ni Ibarra. Binulungan siya ni Sinang. Tingnan mo, at ang kurang iyay hindi aalis dito. Darating siya mamayang 8. Dumating si Ibarra na nakaluksa at malungkot. Tatanungin sana siya ni Maria Clara nang bigla nilang marinig ang maraming putukan. Lahat ay nabigla, maliban kay Ibarra na walang katinag-tinag. Si Padre Salvi ay nanganlong sa likod ng isang haligi. Ang 3 kumakain ng hapon ay patakbong pumasok sa bulwagan na sumisigaw ng Tulisan! At sina Maria Clara at Sinang ay magkayakap na kinakabahan. Patuloy ang mga sigawan, kalabugan at putukan na sinasabayan ng biglang pagsasara ng mga bintana sa bawat bahay. Bigla nilang narinig ang sigaw ng alperes na tumatakbo at pinapanaog niya ang kura. Napilitang bumaba ng bahay si Padre Salvi. Ipinagtabuyan naman ni Tia Isabel na pumasok sa kwarto sina Sinang at Maria Clara. Pinigil rin ni Tia Isabel na pumanaog si Ibarra. Ikaw ay hindi pa nangungumpisal. Huwag ka na pumanaog. Ngunit hindi ito pinansin ni Ibarra. Narinig ni Ibarra mula sa tribunal ang mga kalabugan, mga daing, palo at pagtutungayawan na pinangingibabawan ng tinig ng alperes sa pag-uutos sa kanyang mga gwardya sibil. Binilisan niya ang paglakad. Sa bahay ay hinihintay siya ng mga utusang hindi mapalagay. Pinasiyahan niya ang pinakamabilis niyang kabayo at inutusang matulog na ang mga utusan. Tuloy-tuloy pumasok si Ibarra sa kanyang laboratorio at inihanda ang isang maleta. Lahat ng salapi sa kanyang kaha de yero ay isinilid sa isang supot. Isinama niya rito ang kanyang mga alahas at isang larawan ni Maria Clara. Nagsukbit ng balaraw at 2 revolver at pagkatapos ay tinungo ang ilang lalagyan niya ng mga kasangkapan. Hindi nagtagal at 3 malalakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan ninyo ang pinto, at kung hindi, gigibain namin. Sumilip sa durungawan si Ibarra at pagkatapos ay ikinasa ang kanyang baril, ngunit nagtalo ang kanyang kalooban. Binitiwan ang kanyang sandata at binuksan ang pintuan. Mabilis siyang dinakip ng 3 gwardya sibil at dinala sa kwartel.